أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muli ay malugod po namin kayo na tinatanggap dito sa ating pag-aaral o dito sa KMSP Kaalaman Maghahatid sa Paraiso, insyaAllah ta'ala. Katotohanan na ang pinakapangunahin na paraan o daan sa pagsasaayos ng ating mga sarili at pagpapadalisay ng ating mga puso at proteksyon, solusyon mula sa mga problema na ating kinakaharap, ang gamot po nito ay ang kaalaman. At ang pinakapangunahin na paraan upang magkamit ng kaalaman ay ang pagbabasa at ang mga libro. Pagbabasa at mga aklat. Kung kaya't mapapansin natin o di kaya ikapansin-pansin ng Allah subhanahu wa ta'ala noong naisin niya na patnubayan ang sangkatauhan at sila ay ilabas mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ibinaba niya sa kanila ang isang aklat na binabasa. At ang kauna-unahan na surah na ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsisimula sa isang pinakadakilang salita. Salita na siyang susi upang mapabuti ang sangkatauhan. Kahit paman gaano kalayo yung pagkakaiba ng panahon at kahit paman gaano kalayo yung mga bansa, hindi kay mga lugar. Yun ay ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Iqra bismi rabbik. Ikaw ay magbasa sa ngalan ng iyong Panginoon. Ikaw ay magbasa sa ngalan ng iyong Panginoon. Inutusan tayo. Itong aya na ito ay utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa propeta at sa lahat ng sangkatauhan. Nagpapahiwatig ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay magbasa sapagkat ang pagbabasa ang siyang paraan upang tayo ay magkaroon ng kaalaman. Kaalaman na siyang magliligtas sa ating o di kaya siya ang solusyon sa lahat ng mga nabanggit natin kanina. Kung kaya't sino man ang nais na magtagumpay, mapadalisay ang sarili at mapabuti, walang ibang daan maliban lamang sa Quran at Sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Narinig niyo po ba ako? Opo. Opo, Ustad. So walang Opo, Ustad. walang ibang dahilan, walang ibang daan maliban sa Quran at Opo, Sunnah ng Ustad. Propeta Narinig po. sallallahu alaihi wasallam, pagbabasa nito, pagsasaulado nito at ang pag-unawa at pag-aaral sa dalawang bagay na ito, ang Quran at saka Sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Meron pa bang pumapasok? Kamusta? Sa pag-aaral na ito ay tatalakayin natin. Actually, ang pag-aaral na ito ay hindi lamang tinatawag na tafsir, no? Kundi ito ay may kasabay na tadabbur. Yung tadabbur, ibig sabihin nito ay ang pagninilay-nilay. Pagninilay-nilay, pag-aaral sa aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ang ating pag-aaralan dito sa subject na ito. So, ang tadabbur ay, ang tafsir ay magkaiba, siya ay iba sa tadabbur. Ang tadabbur o di kaya pagninilay-nilay
sa Quran ay hindi siya ang tinatawag na tafsir. Ang tafsir at ang tadabbur o pagninilay-nilay ay magkaiba. Dalawang salita na magkaiba na minsan inaakala ng ilan sa atin na ito ay parehas lamang. Subalit ito po ay magkaiba. Ito po ay magkaiba. Kung saan ang tafsir ay siya yung paglilinaw, pagpapaliwanag sa mga kahulugan ng salita, sa mga aya, o di kay verse ng Quran, salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Habang ang tadabbur, pagninilay-nilay, ay yung pagkakaroon ng mga leksyon sa nilalaman na kahulugan ng bawat salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bawat salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung saan yung mga leksyon na makukuha mo rito. Ito yung tadabbur. Yung tadabbur ay yung titingnan mo, halimbawa, titingnan mo ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kahulugan nito. Paumanhin at medyo nakaano ako sa mga pumapasok daw mustaan. Titingnan mo yung kahulugan ng aya, salita ng Allah subhanahu wa ta'ala at yung hahantungan ng salita. Kapag umabot ka doon sa maaring hantungan o kalalabasan o bunga ng salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahulugan ng mga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, pag humantong ka doon, iyon ang tinatawag na tadabbur. Ayun ang tinatawag na tadabbur. Halimbawa na lang, ay familiar tayo sa lahat na tayong lahat, ay familiar tayo sa sa aya na binaba ng Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Al-yawm, sa araw na ito, al-yawma akmaltu lakum, ay ginanap ko ang inyong relihiyon. Hanggang sa huli ng aya na ito. Ito ay hindi lingid sa inyong kaalaman. So itong aya na ito, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sinasabi niya rito na kinumpleto na niya doon sa mga araw na yaon ang kanyang relihiyon. At ginawa niyang ganap buo ang kanyang biyaya sa mga mananampalataya. Ito yung malinaw na kahulugan nilalaman ng aya. Subalit kung kaya't ang mga sahaba nung marinig nila ito o nung ibaba ito ay pahayag ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga sahaba ay nagsaya. Sila ay nagsaya at tuwang-tuwa sila sapagkat nakumpleto ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun pa man si Abu Bakr radiyallahu anhu, habang sila ay nagsasaya, si Abu Bakr ay umiiyak. So, nung pampansin nila si Abu Bakr, sinabi niya, Abu Bakr, bakit ka umiiyak? Samantalang ang Allah subhanahu wa ta'ala ay binibigyan tayo ng mabuting balita sapagkat kompleto ng ating relihiyon. Pero anong sinabi niya Abu Bakr? Ito yung tadabbur, pagninilay-nilay sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kabilang sa isang tatalakay natin sa pag-aaral natin dito sa tafsir insyaAllah ta'ala. Sinabi niya Abu Bakr, itong aya na ito ay nangangahulugan na malapit ng pumanaw o di kay mamamaalam na si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang aya na ito ay nangangahulugan na tapos na ang misyon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pag natapos, ang mga propeta, meron silang mga misyon. So kapag natapos ang kanilang misyon, ibig sabihin ay doon na rin magwawakas, magtatapos ang kanilang buhay. So nung maano ni Abu Bakr itong aya nito, siya ay napaiyak sapagkat nabatid niya na dito na nagtatapos na rin ang buhay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito yung tinatawag na tadabbur. Ito ang tinatawag na tadabbur. Ang mga naintindihan ng mga ibang mga sahaba sa aya na ito ay ito yung malinaw na kahulugan ng aya. Ito yung malinaw na kahulugan ng aya. Ang naintindihan ni Abu Bakr ay tinatawag na tadabbur. Katulad halimbawa, ikalawang halimbawa, ay katulad halimbawa ni Ibn Abbas. Si Ibn Abbas, nung siya ay maliit pa lamang, siguro ay mga 15 taong gulang pa lamang siya, binatang-binata o binatilyo, ipinapasok siya ni Umar. Sa mga oras na yun, si Umar ang khalifa, siya ang pinuno ng mga kamusliman. Ipinapasok niya si Ibn Abbas sa isang meeting. Kung saan itong meeting ay mga meeting ng mga matataas na mga sahaba na malawak ang kanilang kaalaman at pananaw. Isinasama ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu si Ibn Abbas. Yung mga sahaba na matataas, medyo nagkaroon sila ng inggit. Sila ay mga tao na kung saan inisip nila, meron din tayong mga anak, meron din tayong mga kaanak na kaedad. Kung maaari lamang, merong nagpapresenta po, wag po tayong magpindot ng kahit na ano.
may gumalaw ng ating kung maaari lamang po ay huwag niyo pong pindutin yung presenting para hindi po mag-iba yung ating presentation. Saan tayo? Mamustahan. Ipinapasok ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu si Ibn Abbas doon sa meeting na yon. Dahil dito, nagkaroon ng hinanakit yung mga sahaba dahil meron din silang mga anak na kaedad ni Ibn Abbas, subalit hindi sila ipinapasok ni Umar bin Khattab. Sinabi nila ito kay Umar bin Khattab kung bakit niya ipinapasok. Kung kahit isa-isang araw, sa isang pagmi-meeting, ipinasok si Ibn Abbas at dito ipinakita ni Umar bin Khattab sa mga sahaba na iba si Ibn Abbas. Si Ibn Abbas, bagaman siya ay 15 taong gulang lamang, ay iba siya sa mga kabataan. Sinabi ni Umar bin Khattab, ano ang masasabi nyo sa Suratun Nasr? إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Hanggang sa huling aya. Sinabi ng mga sahaba, itong aya na ito ay nagpapahiwatig na kapag dumating ang tagumpay, pagtatagumpay ng mga kamusliman at masasakop nila ang Makkah, pag ito ay nasakop nila, inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Sam at ang mga mananampalataya na sila ay magtasbih, magluwalhati sa Allah subhanahu wa ta'ala, magparami ng istighfar sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung malinaw na nilalaman ng sura. Ito yung malinaw na nilalaman ng sura. Pagkatapos doon ay si Umar bin Khattab ay tumingin siya kay Ibn Abbas. Kanyang sinabi, Ibn Abbas, ano ang iyong bang masasabi ay kahalintulad ng kanilang sinasabi? Ang pagkaintindi mo ba rito sa sura na ito ay kahalintulad ng pagkakaintindi nila? Si Ibn Abbas, 15 taong gulang lamang, kanyang sinabi, hindi. Sabi niya, hindi. Sabi niya, hindi. Itong aya na ito, sura na ito, nagpapahiwatig na ang Allah subhanahu wa ta'ala ipinapaalam niya kay Propeta sallallahu alaihi wasallam na malapit na siyang magpaalam dito sa mundo. Malapit nang magpaalam si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil itong Suratun Nasr, ito ang kauli-uliang sura, hindi po aya, sura. Ito yung kauli-uliang sura na ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Merong kahuli-hulian na aya na ipinahayag, meron ding kahuli-hulian na sura na ipinahayag. Itong Suratun Nasr ay siyang pinakakahuli-hulihang sura na ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kusang nangungulugan na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ay magtatagumpay ang mga kamusliman, mas masasakop nila ang Makkah, ibig sabihin ay tapos na ang misyon ng propeta, magtatapos na rin ang misyon ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung kahit sabi ni Ibn Abbas, ang sura na ito ay nangangahulugan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pinapaalam niya sa propeta sallallahu alaihi wasallam na nalalapit na ang kanyang pagkamatay. Nalalapit ng kanyang pagpanaw, paglisan dito sa mundo. So ito ang pagkaunawa ni Ibn Abbas sa sura na ito yung tinatawag na tadabbur. Ito yung tinatawag na tadabbur na binabanggit natin ngayon sa ating pag-aaral. So ibig sabihin, ang tadabbur o ang pagninilay-nilay ay hindi katulad ng tafsir. Ang tadabbur ay maaring itong maabot ng isang tao kapag binigyan niya ng buong atensyon, buong pagtuon sa binabasa niya. Kapag ikaw ay nagbabasa ng Quran, kumbaga yung ganap ang iyong atensyon, yung buong ang iyong pagtuon doon sa aya na binabasa mo, na presenta ang iyong isipan at ang puso habang binabasa mo itong aya. Maari, sa unang beses na pagbasa mo rito sa aya na ito, ay maaring hindi mo ito, hindi ka magkaroon ng tadabbur. Pag ninilay-nilay dito, hindi ka magkaroon ng, hindi mo masyadong, hindi maging malalim ang iyong pagkaintindi sa aya na ito sa unang beses na iyong babasahin. Pero kapag ito ay inulit at inulit mo, na mayroong pagninilay-nilay at nakatuon talaga ang iyong attention sa aya na ito, ay maaring maabot mo yung mga ganitong klase, no? Ganitong klase katulad halimbawa ni Ibn Abbas at ni Abu Bakar radhiyallahu anhuma. So ito yung tadabbur. Ang pagninilay-nilay ay baitang pagkatapos ng tafsir. Ito ay baitang pagkatapos ng pagkatapos ng tafsir. Hindi ka magkakaroon ng tadabbur pag dinilay-nilay sa isang aya kung hindi mo muna
malaman, maunawaan ang kahulugan na nilalaman ng mga ayat. Bago ka makarating dun sa tadabbur, pag ninilay-nilay, ay kailangan mo munang malaman ang mga kahulugan, salita, mga literal na kahulugan ng mga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pangkalahatan ng kahulugan ng aya, salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan mo muna itong malaman, maunawaan, bago ka makapunta sa tinatawag na tadabbur. Hindi kinakailangan para ikaw ay umabot sa tinatawag na tadabbur, pag ninilay, ay mabasa mo ang lahat ng tafsir ng mga ulama sa larangan ng tafsir. Hindi. Basta't maunawaan mo muna ang pangkalahatan ng kahulugan ng aya, pangkalahatan ng kahulugan ng salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, at dito, ito ay maaari ng maging daan upang umabot ka na dun sa tinatawag natin na tadabbur. Minsan kasi yung tadabbur ay meron siya minsan na mga, yung tinatawag natin na mga dahilan. Halimbawa, yung taong nagbabasa ng Quran na mayroon siyang emosyon habang ito ay binabasa niya, nakaka-relate siya doon sa aya, umaabot siya sa isang mga kahulugan o tadabbur na hindi naaabot ng kanyang ng isang taong nagbabasa ng normal. Nagbabasa lang siya ng walang halo na emosyon, no, normal lang siya na nagbabasa, hindi katulad ng taong nagbabasa na mayroong kasamang emosyon. No, kung kaya't ito ay nagkakaiba-iba. Hindi katulad halimbawa ng taong magbabasa ng Quran na mayroong kasamang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, malakas na pananampalataya, hindi sila magkahalintulad ng isang taong nagbabasa lamang ng Quran na normal at wala siyang nararamdaman o hindi ganun kalakas ang kanyang pagkatakot at pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. So nagkakaiba-iba tayo sa bagay nito. Nagkakaiba-iba tayo sa bagay na ito. Meron tayong babanggitin na 5 layunin sa pagbabasa ng Quran. Itong 5 layunin na ito ay dapat po itong isaalang-alang ng isang mananampalataya o di kaya isang magbabasa ng Quran. Once na ikaw ay magbabasa ng Quran, isaalang-alang mong bagay nito. Kumbaga, kailangan presenta ang 5 bagay na ito kapag ikaw ay nagbabasa. Hindi lumilipad ang iyong puso't isipan. Hindi lumilipad ang iyong puso't isipan kapag babasahin mo ang Quran, kundi dapat ay presenta itong 5 layunin na ating babasahin upang higit na magkamit ka ng kapakipakinabang, upang ikaw magkaroon ng higit na kapakipakinabang o di kayo mapakinabangan mo ang mga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Una, para mangalap ng kaalaman. Ito yung pinakauna. Para mangalap ng kaalaman. Alam niyo, sa karamihan sa mga tao, karamihan sa atin na mga mananampalataya, kapag ka tinanong tayo, bakit ka nagbabasa? Ikaw, bakit ka nagbabasa? Karamihan sa atin, ang una-una na kanyang isasagot, pag tinanong mo, bakit ka nagbabasa? Kanyang sasabihin, na ako ay nagbabasa ng Quran, o sapagkat ang pagbabasa nito ay kabilang sa pinakamainam na gawain. Sa bawat letra ay merong hasana at ang hasana ay katumbas ng 10 gantimpala. 10 mabuti. So ito yung karamihan na direkta na isinasagot ng karamihan sa atin. Kapag tinanong tayo, bakit ka nagbabasa ng Quran? So ito lamang dito nakatuon ang kanyang pansin, attention sa tuwing siya ay magbabasa ng Quran. At nakakaligtaan niya yung iba pa na mga layunin na mas higit na importante kaysa sa bagay na ito. Mas higit na importante kaysa sa bagay na ito. So ang tao, karamihan sa atin, madalas, ay kapag tayo ay nagbabasa ng mga Quran para lamang tumibay yung ating pagsasaulado dun sa aya na yun at hindi natin makalimutan. Ito yung karamihan. Kung kaya't karamihan sa atin, madalas, dumadaan tayo sa mga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi tayo nakaka-relate. Hindi natin yung ating emotion ay hindi nakaka-relate dito sa mga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maaring itong salita na ito ay tumutukoy sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala o di kaya tumutukoy sa impyerno, parusa sa kabilang buhay. Subalit binabasa natin ito na parang normal. Binabasa natin ito sa
parang normal. Bakit? Dahil ang yung attention natin ay nakatuon lamang dun sa kung paano natin may saulado ng matibay at hindi natin makalimutan itong mga aya na ito. Hindi masama na ito hindi ito masama. Subalit ito ang tinutukoy natin dito, sinasabi natin dito ay karamihan, dito lamang nakafocus ang kanyang atensyon. Pagkatapos nito ay wala na. Wala na. Kung kaya't yung halimbawa, yung taong saulado ang Quran, hindi mo makikita sa kanya na isinasabuhay ang nilalaman ng Quran. Bakit? Dahil ang saulado lamang niya ay ang mga letra at salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero yung kahulugan ng bawat salita, bawat aya, hindi niya alam. Hindi niya alam. So ito yung karamihan na nakakaligtaan natin, hindi natin napapansin. Ang pagbabasa ng Quran ay meron tayong dapat na isaalang-alang na 5. At kapag itong 5 na ito ay presenta sa tuwing tayo ay magbabasa ng Quran, ay mas higit na mas malaki ang ating makakamtan na gantimpala. Katulad ng sinabi ng Propeta SAW, innamal a'malu binniyat. Makikita ninyo ng Allah Propeta SAW sa hadith na ito, innamal a'mal ay plural. Innamal a'mal, katotohanan na ang lahat ng mga gawain ay nakabatay sa atensyon, layunin, nakabatay sa layunin. Nakabatay sa layunin. So, maari na ikaw ay gumawa ng isang gawain, itong mabuting gawain na ito ay maari na dalawa ang iyong gantimpala rito at hindi lang isa. Halimbawa, ikaw ay magbibigay ng sadaka. Itong sadaka na ito, isang gantimpala, isang uri ng gantimpala, pagbibigay ng sadaka. Pero itong sadaka na ito, once na ibigay mo sa kamag-anak mo, mas higit na mas malapit sa iyo na mahirap, doon mo sa kanya ibinigay yung sadaka, 2 uri ng gantimpala ang iyong makukuha. Gantimpala ng pagbibigay ng sadaka at ang gantimpala ng pagkakaroon ng pagpapatibay ng iyong relasyon. Dahil kapag binigyan mo ang iyong kamag-anak na mahirap, lumalakas ang inyong relasyon. At kung saan sa ating reliyong Islam ay inutusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na palakisin ang ating relasyon sa ating mga magkakamag-anak at huwag natin itong putulin. Ito ay utos sa atin at turo sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala o di kaya ang ating reliyong Islam. So napaka-importante na kapag magbabasa tayo ay kailangan presente ito. Ito mga una ay ang para mangalap ng kaalaman. Para mangalap ng kaalaman. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Itong una na ito, kung saan para mangalap ng kaalaman ang siyang pinaka-importante at pinakadakilang layunis ng pagpapahayag ng Quran. Hindi ang pinakamalaking dahilan ng pagpapahayag ng Quran, pinakadakilang layunin ng pagpapahayag ng Quran ay para ito ay basahin lamang at magkaroon ng hasana at ang sa hasana ay 10 katumbas ng 10 gantimpala. Hindi. Ito yung pinakadakilang layunin nito upang pagkuhanan natin ng kaalaman. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkar ulul albab. Aklat, sinabi ng al-aklat, tinutukoy ay ang Quran. Aming ipinahayag sa iyo na mapagpala, mubarak, ito ay tigib na mapagpala upang kanilang mapagnilay-nilayan ang mga aya o di kay palatandaan na napapaloob nito at makaalala silang nagtataglay ng pangunawa. Pansin ninyo ang aya na ito. Saan dito sa aya na ito na nagpapahiwatig ng pangangalap ng kaalaman? Alam niyo, madalas sa atin, nagbabasa tayo ng Quran nang hindi natin pinapansin o pinagnilay-nilayan ang ating mga sinabi, ang ating binabasa. Dito sa aya na ito, saan dito sa aya na ito makikita saan ang salita rito na nagpapahiwatig ng pangangalap ng kaalaman? Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Aklat, aming ipinahayag sa iyo na mapagpala upang kanilang mapagnilay-nilayan ang mga aya nito at makaalala silang nagtataglay ng pangunawa. Sino po sa inyo ang sasagot? Saan dito sa aya na ito na nagpapahiwatig ng pangangalap ng kaalaman? Mashallah.
Assalamualaikum. Liyadabbaru. May sumagot sa ating chat. Meron pa ba? Opo, yung liyadabbaru, Ustad. Yes, liyadabbaru. Liyadabbaru, pagninilay-nilay. Pagninilay-nilay. Ito yung nagpapahiwatig ng pangangalap ng kaalaman dito sa aya na ito. Okay. Sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi ba nila pinagnilay-nilayan ang Quran? Kung ito ay nagmula sa liban sa Allah, ay makikitaan nila ito ng napakaraming pagkakasalungatan. Katulad ng mga ibang aklat o di kaya mga banal na aklat na pinabasa o tinatangkilik ng mga iba. Sinabi ni Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, kapag nais ninyo ng kaalaman, ay basahin at pag-aralan ninyo ang Quran. Sapagkat nandirito ang kaalaman ng mga nauna at susunod pa ng mga henerasyon. Nandirito sa Quran na ito, ang kaalaman ng mga nauna at ang mga susunod pa. Dahil dito sa aya na ito, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay maraming beses dito binanggit o nagkwento ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao, mga nasyon, sa mga nauna sa atin. Kung paano sila nagtagumpay at kung paano sila pinarusahan o di kaya ay hindi nagtagumpay dito sa mundo at sa kabilang buhay. Sa Quran, dito mababasa natin dito sa Quran. So upang tayo ay magkaroon ng kaalaman na maghahatid sa atin sa paraiso, kaalaman magliligtas sa atin sa impyerno, ay nandito sa Quran na ito. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ikinuwento niya rito yung mga dahilan kung bakit pinarusahan yung mga tao sa mga naunang nasyon. Kung bakit nagtagumpay ang mga tao sa naunang nasyon, nandito sa Quran. At bagkus ang mga iba pang mga kaalaman na ilmul ghaib, hindi natin nalalaman, hindi natin nakikita. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nandito sa Quran. Nandito sa Quran. Kung kaya't, sinuman ang nais na magkaroon ng kaalaman, ay pag-aralan natin ang Quran, salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi rin ni Al-Hasan bin Ali, radiyallahu anhu, tunay na ang mga nauna sa inyo ay nakikita nila ang Quran na mensahe mula sa kanilang Panginoon. Kapag ikaw ay nagkaroon, nakareceive ng mensahe, di ba ito ay yung babasahin at uunawain mabuti para maintindihan kung ano yung nilalaman ng mensahe? Ganito ang mga sahaba. Nakikita nila ang aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay mensahe mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kahit ito ay kanilang pinagninilay-nilayan sa gabi at sa umaga ay kanilang isinasabuhay. Pinagninilay-nilayan nila ang mga kaalaman na nilalaman ng aya. Sa umaga, ito ay kanilang isinasabuhay. Ano ba ang kaalaman na kukunin natin sa Quran? Ano yung kaalaman na ating kukunin sa Quran? Ito ba ay kaalaman sa zira'a, yung pagtatanim, kaalaman ba sa teknolohiya? Ano yung kaalaman na ating kukunin dito sa Quran? Ang kaalaman na ating kukunin dito sa Quran ay yung kaalaman, ang nais natin na kukunin sa Quran na kaalaman ay yung kaalaman na magdadala sa atin sa tagumpay dito sa mundong ito at magbibigay sa atin ng kasiyahan at pagkakaroon ng magandang buhay at panatag na sarili. Panatag na sarili at ganun din magbibigay sa atin ng kapanatagan dito sa mundo at sa kabilang buhay. Ito yung kaalaman na ating kukunin sa Quran. At ang kaalaman na ito ay siyang kaalaman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang siyang kaalaman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kaalaman sa Allah, sa ating Panginoon, ang siyang pinakadakilang kaalaman sa lahat ng kaalaman na nandito sa ibabaw ng mundo. Bakit natin nasabi? Sapagkat ang kaalaman
ang kahalagahan ng kaalaman ay nakabase sa anong klaseng iyong pinag-aaralan. Ano ba yung kaalaman na yung pinag-aaralan? So doon nakabase ang kahalagahan ng kaalaman na ito. Dito nakabase ang kahalagahan ng kaalaman na ito. Na kung saan ang kaalaman sa Allah subhanahu wa ta'ala, walang pag-alilangan na siyang pinakadakilang kaalaman sa ibabaw ng mundo, sapagkat ang iyong pinag-aaralan at nais mong tuklasin ay yung Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na siyang naglikha sa iyo at naglikha sa lahat ng nilalang, sanlibutan. Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ang ating kaalaman na hinahahanapin sa Quran. Ito yung pinakapangunahing kaalaman na ating hahanapin sa Quran. Kaalaman sa ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na pinakadakilang kaalaman sa lahat. Sapagkat ang pinag-aaralan mo ay yung Panginoon. Ang nais mong tuklasin ang iyong Panginoon. Hindi ka halimbawa, ang kaalaman, ang mga maaalam sa fiqh, sa larangan ng fiqh, at ang kaalaman, mga maaalam sa larangan ng aqida, hindi sila magkatulad. Bagaman ito ay mayroong espesyal. No? Walang kaalaman na meron. Lahat ay nagtataglay ng espesyal. Pero ang kaalaman sa aqida ay higit na mas mainam kaysa sa kaalaman sa fiqh. Ang kaalaman sa fiqh ay pag-aaralan mo rito ay ang mga batas. Pero ang kaalaman sa aqida ay kaalaman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaalaman sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung pag-aaral mo sa aqida. Kung kahit ang aqida ay higit na dakila, mas mataas at mas mahalaga kumpara sa fiqh. Ang unang pag-aaral ng aqida, pagkatapos ay ang fiqh. Ganun din sa ibang mga kaalaman dito sa mundo. Halimbawa, ang kaalaman sa medisina ay hindi katulad halimbawa ng ibang mga kaalaman. No? So ang mga kaalaman ito ay mayroong mga pangkat-pangkat. Kung kahit ang pinakadakilang kaalaman sa lahat ay ang kaalaman sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ang iyong nais na tuklasin ay yung naglikha sa lahat ng mga kaalaman na nandito sa ibabaw ng mundo. Siya, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang naglagay ng mga kaalaman nito na iba't ibang mga kaalaman. Ito man ay makamundo o di kaya ay maparelihiyon. Ito ay nagmula lahat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kahit ang Allah subhanahu wa ta'ala nung kanyang sinabi, itong kaalaman na ating tutuklasin sa Quran, kaalaman, pagkatapos ito ay magbubunga ng paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. At iyong alamin mo na walang karapat-dapat. Alamin mo, katotohanan walang totoong sinasamba maliban sa Allah. At ikaw ay manghingi ng kapatawaran para sa iyong pagkakasala. Itong la ilaha illallah, nais ko lamang pansinin, itong la ilaha illallah, ang ating mga ulama, lagi nilang idinudugtong yung totoong sinasamba. Bagaman ang literal na pagpapakahulugan dito sa aya na ito ay alamin mo walang ibang Panginoon maliban sa Allah. Yung literal. Subalit laging idinudugtong ng ating mga ulama na walang totoong sinasamba. Walang tinutoong sinasamba. Sapagkat napakarami ang mga Diyos-Diyos na sinasamba ng mga tao. Pero totoo ba ang kanilang sinasamba? Hindi. Yun ang dahilan kung bakit ito dinudugtong ng mga ating mga ulama, totoong sinasamba. Katulad din ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang aya, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقَّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ. ذَلِكَ iyaon, katotohanan ng Allah ang siyang hak, totoong Diyos, totoong tagapaglikha, totoong sinasamba, at ang kanilang mga tinatawag, sinasamba, na maliban sa Allah ay batil, hindi totoo. Walang katotohanan. Walang katotohanan. Kung kahit ito yung lagi itong dinudugtong ng ating mga ulama sa pagpapakahulugan dito sa aya na ito, salita na ito na syahada. Pangalawa na layunin ay ang layunin na ito ay sa buhay. Natural. Pagkatapos mong mapag-aralan ng isang bagay, isasabuhay mo ito. Dahil kung hindi, mawawalan ng saysay ang iyong pinag-aralan. Mawawalan ng saysay ang iyong pinag-aaralan. Sinabi ni Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, o kayo na nagdadala ng Quran, isabuhay niyo ito. Tunay na ang maalam ay siyang isinasagawa o isinasabuhay ang nalalaman at tumutugma ang kaalaman sa kanyang gawain. At darating ang mga pangkat ng mga tao. Darating ang mga pangkat o mga susunod na henerasyon,
sila ay nagdadala ng kaalaman. At actually, ito ay nasaksihan na natin sa panahon natin ngayon. Nagdadala sila ng kaalaman, subalit ang kaalaman na ito ay tinutukoy ang Quran, hindi lalagpas sa kanilang lalamunan. Katulad na halimbawa, mga taong nagbabasa lamang ng Quran, pero wala kang makikita sa kanila na ito ay kanilang sinasabuhay. Ang Quran ay nandito lamang sa kanilang lalamunan, pagbabasa lamang. Subalit, sumasalungat ang kanilang mga gawain sa kanilang kaalaman. Bakit? Dahil hindi naman nila isinasabuhay ang anuman kaalamang napapaloob sa Quran. Kung kaya't nandito lamang sa kanilang mga lalamunan. Ito ang tinutukoy ni Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. At sinabi rin ni Al-Hasan al-Basri, kawan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, iniutos sa mga tao na isabuhay ang Quran. Ito yung iniutos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ginawa nila, ang pagbabasa nito ay pagsasabuhay. Siya na rin pagsasabuhay ng Quran. Karamihan sa mga tao ay nagbabasa ng Quran na akala nila ito na ang paraan upang isabuhay pagsasagawa ng Quran. Iniulat ni Abdurrahman as-Sulami at ni Uthman at ni Ibn Mas'ud at ni Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhum. Sinabi nila, tunay na ang propeta sallallahu alaihi wasallam noon ay binabasahan sila ng 10 aya. Binabasahan sila, tinuturuan sila ng propeta sallallahu alaihi wasallam ng 10 aya. Itong 10 aya na ito ay hindi ito dadagdagan ng propeta sallallahu alaihi wasallam hanggat hindi nila napag-aralan, nalaman ang lahat ng mga nilalaman ng aya na ito. 10 aya na ito. Hindi niya sila tuturuan ng isa pang 10 aya hanggat hindi nila ito nalalaman ang lahat ng mga nilalaman na gawain sa mga aya na ito. Kung kaya't sinabi ng mga sahaba, natutunan namin ang Quran at ang pagsasabuhay nito. Natutunan namin ang Quran at ang pagsasabuhay nito. Pangatlong na layunin na ay mangusap sa Allah. Ito yung pangatlong layunin. Magbabasa ka ng Quran, bakit? Ikaw ay makikipag-usap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iniulat ni Abu Hurairah, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Iniulat ni Abu Hurairah radiyallahu anhu, narinig niya na ang sugo ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsasabi, hindi nakikinig ang Allah sa isang bagay katulad ng pakikinig niya sa isang propetang maganda ang boses na nagbabasa ng Quran. Ayon din kay Abdullah bin Ibn Mubarak, kawan siya ng Allah, tinanong ko si Sufyan al-Thawri. Tinanong niya si Sufyan, ito ay kasama, lahat itong dalawang ito ay mga kasama sa mga salafus salih, mga nauna na mga mabubuting mananampalataya at mga maaalam sa mga nauna siglo. Kanyang sinabi si Abdullah bin Mubarak, tinanong ko si Sufyan al-Thawri, sabi ko sa kanya, ang isang lalaking kapag nagtataguyod siya ng sala, siya ay nagsasagawa ng sala, anong bagay ang kanyang lalayunin sa kanyang pagbabasa habang siya ay nagsasala? Pagbabasa at sa kanyang pagsasala. Kanyang sinabi ni Sufyan al-Thawri, lalayunin niya, mag-intention siya, na siya ay nakikipag-usap sa kanyang Panginoon. Siya ay nakikipag-usap sa kanyang Panginoon. Kaya nga, kung ito ay maari, ito ay narinig nyo, halimbawa, isang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi, ito ay hadith al-Qudsi, na Allah subhanahu wa ta'ala kanyang sinabi, qasamtu as-salah ila qismain, o hindi, qasamtu as-salah ila nisfain. Ang Allah subhanahu wa ta'ala kanyang sinabi, hinati ko ang sala sa dalawang bahagi. Pero ang sala na tinutukoy rito ng Allah ay hindi ang sala, kundi ang pagbabasa ng suratul Fatiha. Ang tinutukoy rito ng Allah ay ang pagbabasa ng suratul Fatiha. Ibig sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hinati niya ng dalawa yung suratul Fatiha. Kapag siya ay nagbabasa, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sumasagot. Hamidani Rabbi. Ako ay pinuri ng aking, Hamidani Abdi. Ako ay pinuri ng aking alipin. Ako ay pinuri ng aking alipin. Hanggang sa kahulihan ng pagbabasa mo ng suratul Fatiha, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sumasagot sa iyo. Sumasagot sa iyo. So, nangangahulugan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag ka nagbabasa ka ng suratul Fatiha sa iyong pagsasala, ay kinakausap ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito rin ang iyong lalayunin kapag ikaw ay magbabasa ng Quran. Sinabi niya Qatada, kaawan siya ng Allah, kailanman hindi ako kumain ng bawang simula nang basahin ko ang Quran. Simula nang basahin ang Quran, hindi siya kumain ng bawang. Sapagkat, bakit? Ang layunin niya sa pagbabasa ng Quran ay ang
Siya ay nakikipag-usap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Marangal ba na ikaw halimbawa makipag-usap sa isang mayor, presidente, halimbawa dito sa mundong ito, na mabaho ang iyong hininga abang kinakausap mo ang taong ito? Hindi. Ikaw ay mahihiya. Si Qatada, sa kanyang pagkahiya sa Allah subhanahu wa ta'ala, takot at lakas ng pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw niyang kumain ng bawang. Simula na siya ay magbasa ng Quran. Simula na siyang magbasa ng Quran. Pang-apat na layunin ay ang gantimpala. At ito yung kaninang nabanggit natin. Ito yung iniulat ni Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, kanyang sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, sinuman ang magbasa ng isang letra mula sa aklat ng Allah, sa kanya ay isang hasana. Ang isang hasana ay katumbas nito ay 10. Hindi ko sasabihin ang alif lam mim ay isang letra, kundi ang alif ay letra, ang lam ay letra, ang mim ay letra. At iniulat din ni Aisha radiyallahu anha, kalugdan siya ng Allah, kanyang sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, ang eksperto sa Quran ay mapapabilang sa mga anghel, ma'asafaratil kiramil barara. Tinutukoy dito ang mga anghel. Ibig sabihin sa kabilang buhay, Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay, tayo ay kanyang hahati-hatiin. Mayroong bawat linya. Dito yung mga syuhada, yung mga martir, dito yung mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, dito yung mga salihin, at dito rin, meron din linya ang mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Aisha na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang eksperto sa pagbabasa ng Quran, hindi lang sa pagbabasa at mga nilalaman ng Quran, kaalaman ng Quran, ay mapapabilang siya sa mga anghel, sa linya ng mga anghel, at siya ay nagbabasa, at siya na nagbabasa ng Quran, at nabubulol siya sa pagbabasa ng Quran, at siya ay nahihirapan, para sa kanya ay 2 gantimpala. 2 gantimpala. Yung kanyang pagbabasa ng Quran, pangalawa ay yung hirap na nararanasan niya sa pagbabasa ng Quran. Bagaman siya ay nahihirapan, subalit tinitiis niya ang hirap na ito, kung kaya 2 ang kanyang gantimpala. 2 ang kanyang gantimpala. At marami pa, actually napakarami yung mga hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam hinggil dito sa gantimpala ng isang taong nagbabasa ng Quran. Hinggil sa taong nagbabasa ng Quran, katulad din halimbawa ang propeta sallallahu alaihi wasallam nung magkaroon ng digmaan sa Uhud, ay nung marami yung mga namatay sa mga sahaba, halos 70 yung mga namatay sa mga sahaba sa digmaan sa Uhud, kapag sila ay ililibing ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ginawa niya dalawa sa isang libingan, isang hukay ay 2 ang nilalagay ng propeta sallallahu alaihi wasallam dahil napakarami nila. So ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ang una niya itatanong sa kanila, sino sa kanila ang sa ulado ang Quran, mas higit na maalam sa Quran. Kapag ay tinuro na ito si fulan, siya ang uunahin ng propeta sa bilang parangal. So ito ay napakalaking karangalan sa isang maalam at nagbabasa ng Quran. At meron pang isang hadith na ito ay napaka-importante na ating insyaAllah mababanggit dito sa bagay nito. Iniulat din ni Uthman, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang sinabi ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakamainam sa inyo ay siyang pinag-aralan ng Quran, pagkatapos ay kanyang itinuro. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ito yung pinakamainam sa inyo, sinabi ni Uthman. Iniulat ni Uthman na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At iniulat din ni Abu Umama, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, medyo bibilisan po natin dahil naubos na ang ating oras. Kanyang sinabi, narinig ko ang sugo ng Allah, kanyang sinasabi, basahin ninyo ang Quran. Katotohanan, ito ay darating sa araw ng kabilang buhay na mamamagitan sa sila na nagbabasa nito. Iniulat din ni Ibn Abbas radiyallahu anhu, kanyang sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, tunay na siyang wala sa kalooban nito ang katiting na salita, aya mula sa Quran. Walang nilalaman ang kanyang sarili, ang kanyang dibdib, wala siyang saulado na aya na mula sa Quran ay kahalintulad ng wasak na tahanan. Kahalintulad siya ng wasak na tahanan. Ito yung pinaka-importante sa lahat ng mga hadith na ito. Na iniulat ni Abu Hurairah, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, at hindi nagtipon ang pangkat sa bahay na isa sa mga bahay ng Allah. Ibig sabihin ay masjid. Binabasa nila ang aklat ng Allah. Kanilang pinag-aaralan sa pagitan nila ang Quran, maliban na bababa sa kanila ang sakina. Ibig sabihin, ang sakina yung kapanatagan.
para hindi ka nakakaramdam ng problema, maaliwalas ang isipan. Ito yung tinatawag na sakina. At babalutin sila ng rahma, habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang habag ng Allah, napaka-importante para ang isang tao ay makapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala at palilibutan sila ng malaika. Isang karangalan. Isang karangalan, ikaw ay pinapalibutan ng mga malaika habang nababasa ka ng Quran at babagitin sila ng Allah sa mga anghel. Allahu Akbar. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ipagyayabang niya itong taong ito na grupo, pangkat na ito na nagbabasa ng Quran at pinag-aaralan, ipagyayabang sila ng Allah subhanahu wa ta'ala nandoon sa itaas. Sa kanyang mga anghel, ipagyayabang sila, unzuru ila abdi, tingnan ninyo ang aking mga alipin. Tingnan ninyo ang aking alipin. Pinagyayabang sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maaring ikaw ay hindi kilala dito, hindi ka popular dito sa mundo, walang nakakakilala sa iyo at ikaw ay natitira sa pinakasulok ng mundo, nag-iisa ka lamang, subalit ikaw ay kilala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung pinakamahalaga sa lahat. Kahit hindi ka makilala ng mga tao, ang importante ikaw ay kilala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang mga tao, kahit gaano ka pa man kasikat, kailanman hindi ka nila mapapakinabangan sa kabilang buhay. Ang Allah ang tanging makapagbibigay pakinabang sa kabilang buhay, kung kahit ito ang higit na mas mahalaga sa lahat. Panglima, layunin ng pagbabasa ng Quran ay upang magpagamot. Upang magpagamot. Ito ang unang layunin sa Quran. Ang Allah subhanahu wa ta'ala kanyang sinabi, Ya ayuhan nas, kada ja'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifa'u lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, O sangkatauhan, tunay na dumating sa inyo ang mabuting payo mula sa inyong Panginoon at lunas sa anumang napapaloob sa inyong dibdib at patnubay at habag para sa mga mananampalataya. Sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. At ipapahayag namin mula sa Quran ang lunas at habag sa mananampalataya. Sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. At sabihin na siya ay para sa kanila. Ibig sabihin ng Quran ay para sa sila naniniwala, nananampalataya, ay patnubay. Ang Quran ito ay patnubay at lunas para sa kanila. Sinong makapagsasabi sa akin, ano ang pinagkakapare-pareha ng mga aya na ito? Anong kapansin-pansin dito sa aya na mga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala? Na sinasabi na itong Quran na ito ay gamot. Ano yung kapansin-pansin na pagkakapare-parehas ng tatlong aya na ating binanggit? Lunas. Yes, ito ang aya na ito ay nagsasabi ng ng Quran ay lunas. Pero merong iba nakapansin-pansin. Kanino gamot ang Quran? Sino ang magagamot sa Quran? Para ba sa lahat ng tao? Yan ang kapansin-pansin sa Quran. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, mapapansin nyo na kanyang sinasabi, kahit dun sa unang aya, sinabi, O mga tao, pero sa huli, kanyang sinabi, patnubay at habag para sa mananampalataya. Tinukoy ng Allah para sa mananampalataya. Sa ikalawa, para sa mananampalataya. Sa katatlo, para sa mga mananampalataya. So, ang Quran ay gamot sa mga mananampalataya. Ang Quran ay gamot sa mga mananampalataya. Ito yung napaka-importante na ating papansinin dito sa mga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagpapagamot ng Quran ay may apat na uri. Ano yung gagamutin natin? Bakit natin babasahin ang Quran? Bakit natin babasahin ang Quran? Meron tayong apat na babanggitin na ito yung gagamutin natin. Babasahin natin ang Quran upang ito ay gamutin itong apat na ito. Una ay lunas sa sarili mula sa syahawat. Magbabasa tayo ng Quran kasi ang karamihan sa atin nagbabasa ng Quran at ang nakapokus lamang doon ay panggamutin ng kanyang katawan. Karamihan sa atin ganito, no? Magbabasa ng Quran panggamutin ng kanyang katawan. Pero mayroon pang mga higit na importante sa lahat na dapat nating isaalang-alang bakit tayo magbabasa ng Quran upang magamot natin ang mga bagay. Una ay lunas sa sarili mula sa syahawat. Magbabasa tayo ng Quran upang malinis yung ating mga sariling pagnanasa, sariling interes. Kapag ikaw ay gagawa ng masama, mababasa mo sa Quran ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mababasa mo sa Quran ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila na mga tao na ang kanilang inuuna ay ang kanilang sariling pagnanasa at sariling interes. So ito ang Quran ay gamot dito sa syahwat.
yung mga sariling pagnanasa at sariling interes. Pangalawa, lunas sa puso mula sa syubuhat. Ang Quran na ito ay gamot para doon sa mga puso na mayroong nakalagay na mga pagkaalinlangan. Hindi niya malaman ano ba ang tama at mali. Basahin mo ang Quran. Basahin mo ang Quran. Nandito ang gamot sa bagay na yan upang magkaroon ka ng kaalaman na firm, yung talagang malakas na kaalaman na hindi ka magdadalawang isip. Ano ba ito, halal o haram? Ano ba ito, halal o haram? So para mawala ang bagay na ito, ay pag-aralan mo ang Quran upang ito ay magamot. Upang ito ay magamot. Pangatlo, lunas sa dibdib mula sa kalungkutan, pagdadalamhati at pangamba. Subhanallah. Ito ay nararamdaman ng mga taong palagi ang nagbabasa ng Quran. Pag ikaw ay nagbasa ng Quran na talagang pagtunay na pagbabasa, presenta ang iyong puso at isipan, pagkatapos mong magbasa ay subhanallah, parang maaliwalas ang iyong puso at isipan. Parang panatag na panatag ka, hindi ka nakakaramdam ng problema, hindi ka nakakaramdam ng pangamba o pagkatakot pagkatapos mong magbasa ng Quran. Ito ay kapansin-pansin sa pagbabasa ng Quran. Pagbabasa ng Quran. Kaya nga ang Allah subhanahu wa ta'ala kanyang sinabi na katotohanan ang pagbabasa ng Quran ay nakapagpapanatag ng sarili. Katotohanan ng pagbabasa ng Quran ay nakapagpapanatag ng sarili. Pang-apat, lunas sa katawan. Ang Quran ay gamot para sa sakit na ating nararamdaman sa ating mga katawan. So, paano ang paraan ng pagpapagamot sa Quran? Paano yung paraan? Ito yung mga gagamutin natin. Meron tayong babanggitin na paraan para magamit ang Quran upang ito ay gamiting pagpapagamot. Una ay ruqya. Ibig sabihin ng ruqya, babasahin mo ang isang naturang aya, pagkatapos ay maglalabas ka ng, hindi naman siya dura, pero may pisik-pisik lamang mula sa iyong bibig. Pagkatapos ay, ito ay ihaplos mo sa iyong katawan. Ito yung tinatawag na ruqya. Katulad halimbawa ng sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kanyang binanggit na kapag tayo ay bago matulog, babasahin natin ang suratul Ikhlas, ang suratul Falaq at ang suratul An-Nas ng 3 beses. Pagkatapos ay magpipisik tayo ng ating dura sa ating mga kamay. Tapos ito ay ating i-haplos sa ating buong katawan ng 3 beses upang tayo ay maprotektahan mula kay syaitan at sa mga hasad o di kaya ay sihar, yung mga magic. So ito ay protection para sa mga bagay na ito. So ito yung paraan. Magbabasa ka ng isang naturang aya, pagkatapos at ito ay yung i-upload sa iyong katawan. Pangalawang paraan ay ang pagtataguyod nito sa gabi at umaga. Ibig sabihin, babasahin mo ang Quran umaga at gabi. Kapansin-pansin mga pananampalatayang Islam, sila ng mga tao na palaging nagbabasa ng Quran ay talagang makikita mo na ang kanilang katawan ay malalakas. Kahit paman sila ay nahuhuli sa pagtulog sa gabi, dahil sa pagbabasa ng Quran, makikita mo na masiglang-masigla sila sa umaga. Masiglang-masigla sila sa umaga. Yung mga nagtatahajjud, nagsasala ng qiyamul layl, nagpapahaba ng pagbabasa ng Quran habang sila nagsasala ng qiyamul layl, makikita mo sila sa umaga na talagang masigasig sila. Masiglang-masigla sila. Hindi katulad ng mga tao na mula alas 8, nagising ng alas 8 sa umaga, paggising niya ay parang kulang pa rin siya sa tulog at siya ay parang subhanallah, mahinang-mahina. Napakalaki yung pagkakaiba ng dalawang taong ito. Pero meron akong dalawang bagay napaka-importante na babanggitin hinggil dito sa bagay na ito. Paggamit ng Quran sa pagbabasa. Dalawang importanteng dapat nating isaalang-alang sa pagpapagamot ng Quran gamit ang Quran. Dapat nating tantuhin sa ating sarili. Kapag ikaw ay magbabasa ng Quran upang ito'y gamitin, gamot, dapat mong tantuhin sa iyong sarili. Titiyakin mo sa iyong sarili na ito ay tunay na gamot. Sapagkat binasa at sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala katulad ng mga nabasa natin aya, at sinabi rin ng propeta sallallahu alaihi wasallam, walang pag-aalinlangan. Ito yung dapat una mong isaalang-alang. Kasi marami sa atin, narinig niya ang Quran, ang Quran daw ay gamot. Sige nga, masubukan nga, matry nga, magbasa nga ako ng Quran. Walang saysay. Walang saysay. Gusto niya lamang subukan, pero wala siyang malakas na pananampalataya.
Wala siyang malakas na iman na talagang ang Quran na ito ay gamot dahil ito ay sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala at sinabi ng kanyang propeta sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, pagbabasa ng Quran ay ito ay nakadepende sa isang tao. Ang pagpapagamot ng Quran ay nakadepende sa isang tao. Actually, si Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, meron siyang binanggit na napakagandang halimbawa. Doon sa mga taong sinasabi nila, nagbabasa kami ng Quran, pero bakit hindi kami nagagamot? Si Ibn al-Qayyim, napakaganda ang kanyang sagot. Sinabi niya, ang pagbabasa, pagpapagamot sa Quran, gamit ang Quran, ay kahalintulad ng isang lalaki. Ay kahalintulad ng isang espada. Itong espada na ito, sabi niya, kahit pa man ito ay matulis, ngunit kapag ang humawak nito ay sakitin, mahina, payatot, walang lakas, hindi ito makakaputol. Ngunit kapag ang espada, kahit pa man ito ay sira, hindi siya matulis, ngunit kapag ang humawak nito ay isang malakas na tao, tiyak na ito ay makakaputol. Ang tinutukoy rito ni Ibn Qayyim ay ang pananampalataya, iman ng isang tao. Maari kung bakit hindi ka nagagamot kapag ka nagbabasa ka ng Quran dahil sadyang mahina ang iyong pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahalagaan ng tafsir sa maiksing sura, dito natin tatapusin at medyo lumagpas na ang ating oras. Ito ay malinaw ang kahalagaan ng tafsir sa maiksing sura. Bakit? Dahil ang maiksing sura ang siyang palagi nating binabasa sa ating mga sala. Madalas, pag tayo nagsasala, ang binabasa natin ay maiksing sura, kung kahit napaka-importante na malaman natin ang mga nilalaman na kahulugan, tafsir ng mga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ito ay makakatulong sa atin upang mabuo yung ating atensyon, hindi lumipad ang ating puso't isipan. Karamihan sa mga nagsasala, bakit lumilipad ang kanilang isipan? Dahil nagbabasa yung imam, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, pero hindi naman niya naiintindihan. Kung kaya't kapag kasi nagsasala, lumilipad ang kanyang isipan dahil hindi niya naiintindihan ang binabasa ng imam. Subalit kapag ka naiintindihan mo ang binabasa ng imam, ito ay makakatulong sa iyo upang magkaroon ka ng konsentrasyon sa pagsasala. So, napaka-importante na malaman natin ang tafsir sa maiksing sura nito. Dito natin natatapusin ang ating pag-aaral. Nawa tayo ay patatagin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa seminar na ito. Nawa tayo ay biyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na kapakinabang na kaalaman na magagamit natin dito sa mundo, higit lalo sa kabilang buhay. Dahil po lumagpas ang ating oras, kung sino man po ang mayroong katanungan, ay magtanong lamang po sa ating group, sa RMG, sa Messenger. Inshallah, doon natin tatanungin ang inyong mga katanungan hinggil dito sa ating mga natalakay na usapin sa tafsir. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.